bothered in the sense na ang dami-daming naming trabaho ginagawa. Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Maniniwala po ba kayo na pwedeng iharas itong si Risa Hontiveros? Dahil ngayon, mga kababayan po natin, ngayong araw mismo ay pumunta po sa Senado itong kampo po ni Atty. Topacio na nag-file ng ethics complaint laban po dito kay Risa Hontiveros. At abay sinasabi niya na ito daw ay isang pangharas laban sa kanya. Abay si Risa Hontiveros, kaya mo bang iharas? No? Ito eksperto di umano ito sa paggagawa ng mga ebidensya, no? Kumbaga magaling daw ito sa mga tanim ebidensya itong si Risa Hontiveros. Yan po yung ating pag-uusapan at ano po yung naging komento, reaction ni Risa Hontiveros nung tinanong siya patungkol dito sa ethics complaint. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mo na i-like ang video ito. Ito na nga, formal na sinampahan ng ethics complaint sa Senado itong si Risa Hontiveros. Kasama po itong si dating Congressman Paras at itong si Atty. Topacio at ilan pa, no, na mga abogado para patunayan kay Risa Hontiveros na hindi lahat, no, ay madala niya sa kanyang pagtataray. Hindi lahat ay matakot niya, no, sa pagpa-file niya ng mga kaso. Kasi tinakot niya po yung mga vloggers, no? Tinakot niya itong kanyang bumaliktad na tanim witness na sabi niya, no? Sinungaling kayo, no? Ito daw ay pinagplanuhan, no? At tinakot daw, binayaran daw si alias Rene. O ito ngayon, magkakaalaman, no? Dahil mukhang hindi pa naaprobahan ang resolution na investigation na kagustuhan ni Senator Robin Padilla, pero nauna pa po ang ethics complaint. Okay, so siguro mga kababayan natin, pakinggan natin, no? Itong sinasabi nitong si Risa Hontiveros. Sige. Recycled lies, harassment. Wow! Harassment? Si Risa ba, pwede mong iharas? Hindi siguro mga kababayan po natin. Pa-victim, no? Paawa effect itong si Risa Hontiveros. Ako sabi ko nga sa'yo, Risa Hontiveros, dahan-dahan lang, no? Sa iyong pangarap na tumaas agad. Dahan-dahan lang sa iyong mga kasinungalingan. Kasi nga, magiging back to you talaga sa'yo yan. O, ito ngayon, tingnan mo. Hindi niya kasi akalain na ilan sa kanyang mga witnesses ay magbabaliktad. Kaya, no, Risa Hontiveros, tigil mo na yung pagtatanim ng mga witnesses. Ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Ma'am, sino sabihin na nasa likod nila? Initiative nila yun o may tao behind them? Yet, ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. Track record? Sino may masamang track record? Diba, Risa Hontiveros? So you're not bothered? Bothered in the sense na ang dami-daming trabaho ginagawa. Diba? Hindi niya matago sa kanyang sarili. Hindi ka ba nagbabothered? Bothered talaga. Sa Senate. May mga drama pa dyan. Pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Basta, pagka-file nila. Daming ginagawa eh. Hindi naman ikaw gumagawa eh. Puro staff mo naman ginagawa. Dapat nga yung sahod mo napupunta sa mga staff mo eh. Dahil lahat na ginagawa mo dyan, Senado, no, yung personal assistant mo naman yung gumagawa. Lalo na yung laging bulong ng bulong na pag ikaw ay nagsasalita, dapat ang sahod mo dyan napupunta sa kanya. Kasi ikaw, ano ka lang naman eh, kumbaga representation ka lang. Pero ang totoo, hindi naman utak talaga ni Risa Hontiveros ang gumagawa. Kita nyo, makikipagdebate ba siya na walang kodigo? Makikipagdebate ba siya na wala yung kanyang assistant? Hindi kaya ni Risa Hontiveros. Lalo pag usaping legal, kaya nga napahiya doon siya kay Attorney Senator Marcolita eh. Babasahin namin ang complaint at haharapin namin ng buo. Okay. So, punta natin, pakinggan natin si dating Congressman Paras at si Atty. Topacio. Andito po kami kasi ang parating ginagamit ngayon na salita, accountability. So, parating sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, the Vice President should be accountable. Yun. So, tingnan natin ngayon, ikaw naman yung magiging accountable. But, dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. So today, andito po kami, together with myself, former Congressman Jig Paras, my good friend, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuel Luna. We're filing a case for disorderly conduct
of Senator Risa Hontiveros with the Nako. Committee on Ethics. Because under our Constitution, ano itong provision na ito? Article 6, Section 16. Sabihin mo, partner. Yeah, it's in Article 6, Section 16, Paragraph 3. Yun po ang ating basehan dito sa aming ethics complaint against Senator Risa Hontiveros. So, as explained by former Congressman Cinto Paras, kaming tatlo ang complainants dito. Ito po yung specific provision. No? Each house may determine the rules of its procedures, punish its members from disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3 of all members, suspend or expel a member. A penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. So, siguro sa yung mga media na narinig nyo na yung statement noong si alias Rene. No? Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros through her underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Ang atin naman, hindi naman kami sabi conclusive. Pero dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. No? Ang sabi sa ating saligang batas, dapat Nako po, mga kababayan po natin, no? Tingnan natin yung magiging reaction po ni Risa Hontiveros, no? Dito po sa ethics complaint na isinabit na ngayon sa Senado. Tingnan natin, no? Malay natin, di ba, mga kababayan po natin, no? Alam ko si Atty. Topacio hindi to magpatuga-tuga, kumbaga sa Ilonggo, no? Hindi to basta-basta na sasabak sa mga ganitong klaseng pag-file ng kaso pag wala po siyang sapat na basihan. At least malaman natin, mga kababayan po natin, kung hanggang saan ang galing ni Risa Hontiveros magpalusot. Mamaya masurpresa siya, no? Biglang magsisiwalat, no? Biglang kaharap sa kanya itong si alias Rene, di ba? At talagang sabihin ni alias Rene ang katotohanan na siya ay binayaran ni Risa Hontiveros, di ba? Mamaya haharap bigla yan sa Senado. At kung ito ay mas muna kaysa doon sa investigation, mas okay ako dito. Kasi kumbaga ito na po yung talagang formal forum and legal forum para panagutin ang isang senador na talagang napakasinungaling, no? At puro inggit ang kanyang buong katawan. No? Ang kanyang buong katawan ay puro inggit na lang sa mga Duterte at buong buhay niya kasi pinapangarap niya pala na maging presidente, no? Pinapangarap niya pala na siya naman ang uupong presidente. Tanginang yan. Maging presidente po, mga kababayan po natin, hindi naman nagko-construct ng kanyang sariling sentence o sagot, no, sa pakikipagdebate. Hindi umaasa lang mang sa kanyang staff, no, kasi po sa ating naobserbahan diyan tuwing may hearing plenary sa Senado, no, lagi may kotiko. Ito ba yung magiging presidente? Ano lang ito, no? Oto-oto lang ito kung maging presidente, no? Parang Leni Robredo o parang Bongbong Marcos yan, oto-oto lang sa mga oligarko at taong bumabayad sa kanila, sumusuhol sa kanila, nagpipinan sa kanila para tumakbo, no, sa higher position. And si Risa Hontiveros, no, may mga pinoproteksyonan nito. Kaya ganun na siya kagalit na galit sa mga Duterte at ayaw na bumalik itong mga Duterte sa palasyo. Duterte lang naman talaga, no, ang hindi nila kayang utusan at hindi nila kayang utuin. Dahil ang Duterte, kaya kong may sariling prinsipyo at paninindigan na wala itong mga dilawan kasama po itong si Risa Hontiveros. Di ba? So kung kayo po ay pabor dito po sa ating opinion, pwede kayo mag-iwan dyan sa ating comment section. Mabuhay at maraming salamat.